Sa tingin niya raw. Sa kanya lang yun, ha? Yan. Kasi nasabi ko, sana wag bumagyo ng Pasko. Sa tingin niya raw. Nanguhula pa. Sige po, nandito po tayo sa tahanan ni Ate Ason. Siya po si Rason Bautista. ako po inyong kaibigan kayo sa Brother Manny Bautista. Sino ba lolo natin? Si Juan Bautista. Yan. Yan, natutunan po kayo. Dito tayo sa Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila. Nandito tayo para magbasa ng Biblia. Alam niyo po, ayan, paparating na po yung Kapaskuhan. Ang Pasko po ay napaka-importanting bagay sa lahat ng tao. Ang Pasko po ay nagdudulot ng kaligayahan sa tao. Ano po? Pero sa mga, sabi nga ng iba, kung wala namang bago, wala nang Pasko. Meron ganyang mga tao. Pag walang bago, wala daw Pasko. Okay? Hindi po natin tawag dito, hindi po pwede tanggapin o hindi ang Pasko. Kasi po, taon-taon talaga, nagse-celebrate po tayo ng Pasko. Ayun, yung celebration po, o yung pagdiriwa, ay napakaganda sa buhay ng tao. Una, tingnan niyo po kapag may Pasko, maraming nagpapatawad sa kasalanan. Yung mga taong hindi magkasundo ba, pagdating ng Pasko, sila po ay nagkakasundo, nagkakapatawaran sa kasalanan. Ngayon, kung walang Pasko naman sa inyo, edi, ayan nyo na walang Pasko sa inyo. Pero sa amin may Pasko, ay napaka-inam nito. Ano pa? Reunion. Maraming mga kaklase, barkada, pag dumarating yung Pasko, doon lang po sila nagkita-kita, yung nasa abroad nagsisiuwian para sila mag-celebrate ng reunion sa barkada, sa pamilya. Kaya napaka-importante po ng pagdiriwang ng Pasko. Ang Pasko po kasi ay may dulot ng malaking kagalakan sa tao yan. Pero bago tayo papalahot sa Biblia, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pasamahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita sa Biblia. Buksan ang mga puso at isip ng mga tao na nanonood ng video nito, sapagkat ang iyong salita ay totoong mapapanaligan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Meron po akong hawak na Biblia ngayon. Amen. Ang Biblia ng mga Pasko. Tingnan ninyo yung deklarasyon ng anghel ng Panginoon. Ito ang kanyang sinabi noon. Ganito po ang sabi. Sa Lucas chapter 2 verse 8. Doon may mga pastol na nasa parang na nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Nagbabantay ng tupa ng gabing iyon. Alam niyo po itong talatang ito, yung Lucas 2:8. Naging controversial po yan. Ang sabi kasi ng ibang reliyon, sa panahon na yan, ano ang sabi nila? Kung malamig noon, bakit may nagpapasto? Di po ba? Yan ang naging malaking problema ng ibang reliyon. Nagbabanggahan sila. Hindi yun. Ang importante, hindi yung ganon, hindi yung merong ganito. Tuloy natin. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatao.
Naitakutan itong mga pastor. Saan ka ba naman nakakita? Biglang magliliwanag sa iyong paligid. Hindi pangkaraniwan. Yan. Verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, ng mga tao. Kaya po yung mga tao, galak na galak sila pag sumasabit po ang Pasko. Mahirap, mayaman. Kasi, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yun ay nagdadala ng kagalakan. Ang alin, mayroong isinilang na Panginoon na tagapagligtas. Yun po ang pinaka main event ng Pasko. Yun po, na merong pinadala ang Diyos, ang pangalan ni Jesus, na ipinanganak ni Maria, na siya po ay tagapagligtas. Yun ang diwa ng Pasko. Hindi sa material na bagay o sa ano pa mang bagay. Kaya yung iba nagkikipagdebate pa sila patungkol dyan sa Pasko. Eh walang Pasko sa amin. Opo, lalo na kapag sasabihin niya, wala ka naman mababasa ng December 25, pinanganak si Jesus. Wala naman po talaga nakalagay na petsa kung kailan ipinanganak si Jesus. Pero ang mahalaga, ang alin, yung merong kasaysayan ni pangyayari. Yung event, ito sinasabi ng anghel, na magdudulot ng malaking kagalakan. Ano bang ibig sabihin ng Pasko? Pagsilang ni Jesus. Kapanganakan ni Jesus. Kaya kung wala kang Pasko, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa pagsilang ni Jesus. Ganun lang kasimple yung kaibigan. Huwag na natin pahirapan ang ating mga sarili. Oh. 12, ito ang inyong palatandaan. Yan, nagbigay ng palatandaan ng anghel sa mga pastor to pa. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Ano yung sabsaban? Kulungan ng mga hayop. Kasi po sa panahon na yan, nang dumating po yung oras na manganganak na si Maria, wala na po silang matuluyan na iba ni Jose. Kaya, nung sumapit na po yan, napilitan po silang pumasok sa isang kulungan ng mga hayop. At doon sa kinakainan mismo ng mga hayop. Sa Kapampangan sa amin po, lilibangan ang tawag doon eh. Ewan ko naman sa Tagalog kung anong tawag nila doon. Doon po iniga si Jesus. Alam nyo ba anong lampin na ginamit kay Jesus? Yung mga basa na ginagamit po sa mga hayop sa panahon na yun. Kasi po, kaya sila umuwi, sila Jose at Maria sa kanilang lugar upang magparehistro lang. Kasi po, inuobliga sila na magparehistro. Nagkataon naman, yung panahon na umuwi na po sila sa kanilang bayan, yun po yung araw na manganganak naman ito si Maria. At sinubukan po nilang umanap ng matitirhan, kaibigan. Wala pong bakante. Kasi inubligan sila ng gobernador, magsiuwi kayo, magparehistro kayo. Nagkataon po, yun ang pagsilang ni Jesus. Kaya, doon po nangyari sa loob ng kulungan ng hayop. Nairaos po ang panganganak ni Maria kay Jesus.
13. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umahawit. Bakit sila umahawit? Bakit lumahawit yung mga nangangaroling? Ang ibig sabihin po ng caroling, mula sa root word na carol. Yan. Tingnan nyo po sa dictionary yan. Napakaganda yung kahulugan ng carol. Umahawit sila para sa Diyos. Kaya pag dating po ng Disyembre, may nagangaroling po, kaibigan. Joy to the world, the Lord is come. Oh, joy to the world, the Lord is come. Dumating po siya, kaya masayang masaya ang tao. Liban na lamang sa mga taong hindi naniniwala sa Pasko. Sabi mo, mamaya na. Kakay. Mamaya na daw, te. Hindi sila naniniwala sa Pasko, pero nakikisabay sila sa Pasko. Anong ibig ko sabihin? Nakikikain sila sa mga may anda ng Pasko. Yung mga may Pasko, nagpapalita sila ng regalo sa tuwa nila. Nagbibigay ng regalo sa tuwa nila. Ngayon, makita mo yung walang mga Pasko, nakiki-enjoy na rin sila. Naalala ko nung araw, mayroong isang bahay na tinapatan po ng caroling. Ang sagot ng may bahay, walang Pasko sa amin. Sinara yung pinto, sinara yung mga bintana. Ngayon, yung nangangaroling po doon sa tapat ng bahay nila naman pumunta upang mangaroling. Pinagmamasdan po sila. Maya-maya po, binuksan yung bintana, binuksan yung pintuan. Yung mga bata po, nanonood sila, nakikisabay sila sa ahawitin ng caroling. Pati yung nagsabi, walang Pasko, nandun sa may pinto. Nilapitan ko, sabi ko, akala ko ba walang Pasko sa inyo? Tinangkanan niya mang isara yung pinto at saka yung bintana. Sabi ko, wag mo nang isara. Ayan mo nga mga batang yan. Maki-enjoy sila sa caroling. Literal, ginawa ko yun. Yung mga hangyan na nagsisihawitan sila. Bumaba sila dito sa lupa. Nagagalak sila, masaya sila, nag-aawitan. Bakit? Ipinanganak ang tagapagligtas. Yun po ang event ng Pasko. Yung iba, ubod pa ng arte. Kesyo wala daw Pasko. Kaya tina-challenge ko sila eh. Kung walang Pasko sa inyo, huwag kayong tatanggap ng mga regalo. Pag panahon ng Kapaskuhan. Nagtatrabaho ko sa kumpanya. Meron pa nangatwiran eh. Yan naman daw ay batas. Oo, may batas. Pero kung naninindigan ka sa iyong pananampalataya na walang Pasko, di sabihin mo, boss, hindi ko kukunin yan kasi walang Pasko sa amin. Hindi eh. Kaya sabi ng mga may Pasko, ayan, nakita niyo mga yan, sinasabi nila walang Pasko, ang tatakaw, nagkikikain pa. Napipintasan sila tuloy. Wala daw Pasko pero nagkikikain sa mga naghahanda ng Pasko. Kaya sabi ng tao, ang tatakaw. Hindi ba napakasama ang dating? Kasi biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking ukbo. Marami ito. Pag sinabing ukbo, hindi kayang bilangin na, hindi kayang bilangin, kaibigan. Bumaba yung isang ukbo sa langit at naghahawitan dito sa lupa. 14. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ano nga? Muna nilang itinaas ang Diyos. Dapat lang. Ang Diyos ang inuuna nating itinataas. Diba? Diyos yata yan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya.
Talagang masaya po sila. Kaya kung meron man nangangaroling, dito po sa Biblia nakuha yung caroling. Dito sa Biblia. Kasi, na makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit. Ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. O, kita nyo? Yung anghel ng Panginoon nagbalita sa kanila. Anong sabi ng pastor? Tignan natin yung sinabi ng Panginoon. So, nagpunta sila sa Bethlehem. He says, nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila si Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakaiga sa sabsaban. Yun nga po sabi ko sa inyo. Wala na pong bakanting tirahan. Kaya, nung dumating na yung iba pa, isisilang na si Baby Jesus, yun ang bakante, yung kulungan ng hayop. At doon sa lilibangan o kainan ng hayop, doon po iniga si Jesus. Ano yan? Kababahan. Isipin nyo, ari ang isinilang ni Maria. Pero saan siya isinilang? Sa sabsaban, sa kulungan ng mga hayop o kural ng mga hayop. Ano yan? Kababahan. Sabi ng iba naman, kung ari yan, yan. Pati yan, hindi ginawa nilang issue. So, ibig sabihin, hindi ari sa kanila. Si Jesus. Nang makita ng pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Nagkwento muna. Kinwento, kina Jose at Maria, yung sinabi ng anghel ng Panginoon na isinilang ngayon sa bayan ni David sa Bethlehem ang inyong Kristong tagapagligtas. Kinwento nila. Kung anong narinig nila sa anghel, kinwento nila kay Jose at Maria. 18. Namangha ang lahat at nakarinig sa sinabi ng pastor. Siyempre, di pangkaraniwan yung sinabi ng anghel ng Panginoon. Kaya namangha po silang mag-asawa. 19. Tinandaan ni Maria ang mga bagay nito. Isinapuso niya. Tinandaan niya. Yung pahayag ng anghel na ano si Jesus? Ang Kristong Panginoon. Oh, ibig sabihin po ng Kristo, tagapagligtas. Ngayon, tignan natin yung sinabi ni Maria. Dalita ni of Mary, o litanya ni Maria. Ganito po nakalagay. Sa Lucas 1:46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. 47. At ang aking espiritu nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Yung dinadala niya ang tinutukoy niya na kanyang tagapagligtas. Bakit? Sino pa ba tagapagligtas libang kay Jesus? Meron pa ba kayong alam? Wala na. Kaya nga, in Christ alone. Tinandaan ni Maria ang bagay nito at kanyang pinagbulay-bulayan. 20. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos. Praise God. At nagpapahayag ng kanyang kadakilahan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa kanila ng anghel. Anong nangyari po? Ito nakalagay. Nagpahayag ng kadakilahan. Kita niyo po.
Kaya yung Pasko po, yung event ang importante, hindi yung Pasko na December 25. Hindi po yun. Nagkataon lang, tuwing December 25, doon po ginaganap ang Pasko sa buong mundo. Alam naman, pag mahal na araw, doon po sa Merry Christmas. Sige nga. Kasi meron nag-speculate na inventa nila ang ano daw, yung pagsilang ni Jesus, summer. Kasi nga nagpapastol ng tupa ang mga pastol tupa. Kasi kung Disyembre daw yon, makapal ang yelo, malamig sa lugar na yun. Paano mayroong pastol tupa? Kaya, more or less, sabi nila, Abril or Mayo, isinilang ang Jesus. Kaya sabi ko sa kanila, kung gano'n naman ang paniwala ninyo, mga April o March, April, in between, sige, doon kayo magsabi ng Merry Christmas sa tao, ha? Titignan ko lang kung ano sasabihin ng mga tao sa inyo. Mahal na araw, mag-Merry Christmas kayo. Yun ang importante. Yung event, yung pangyayari, merong isang Jesus na ipinanganak ni Maria na siyang Kristong tagapagligtas. Hindi yung kayo kasi mga ano ba tawag sa inyo? Mga bulahan. Kino-connect nyo kasi sa December 25 eh. Wag. Kaya nga merong awitin ng ganito. Sana araw-araw ay Paskong lagi. Hindi naman talaga ako born singer eh. Pero yung naririnig ko, kung maaari, yung kanta, paano yung kanta na yan? Sana'y Pasko lagi, araw-araw. Yun eh, kantang ganon. Kita nyo, pati yung gumawa ng kanta, araw-araw ang Pasko. Bakit? Araw-araw nagliligtas ang Diyos. Yun ang event. Yung tagapagligtas, isinilang. Tandaan nyo po yan, kaibigan. Kayong mga kritiko, nagkikriticize sa ganyang bagay. Sa bagay, kanya-kanya namatay ng opinion. Opinion lang yan. Opinion yan, edi wala, okay lang naman sa akin yan. Pero ito lang ang challenge ko, ha. Huwag kayong tatanggap ng anumang regalo sa diwa ng Pasko. Sa opisina, sabihin nyo sa boss nyo, Boss, walang Pasko sa amin, hindi ko tatanggapin yan. Manindigan kayo. Manindigan kayo. Itayanin yung pananampalataya. At huwag kayong magkikayo na. Pag inimbitayan kayo ng inyong mga kasama, huwag kayong pupunta. Pag araw ng Pasko, December 25, isara niyo yung pinto ng bahay niyo. Isara niyo yung mga pintuan, bintana. Magkulong kayo. Maghapo kayo magkulong. Kasi hanggang alas 12 yung Pasko. Tingnan nga natin kung magawa ninyo yan. Nagtatanong, ano daw religion yun? O, isasabihin ko pa ba, anong religion yan? Ang iglesia, araw-araw. Nagtanong, sumagot siya. Sa iglesia, araw-araw, Pasko, kasi araw-araw sila nakapulis lang. Ayan. Hindi nga sila nagdidiwang ng Pasko, pero araw-araw. Pasko sa Maraming walang Pasko. Datindahan ni Eli Soriano. Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pero yung mga yan, Muhammad. tahanan nila may Christmas. Muhammad. Walang Pasko dyan. At may mga iba pang mga samahan na walang Pasko. Walang Pasko sa kanila, pero may Christmas na sila. Yan ah. Siya nakakita niyan, hindi ako.
Kaya ingat kayo, baka masilip pa kayo nito. Yung Apo ni Juan Hindi Bautista. sila nagdiriwang ng Pasko. Pero, yung diwa ng Pasko na sa luputan. Kasi may Christmas. May Christmas tree. Yun ang diwa ng Pasko eh. Kahit sabi nila na walang Pasko, pero may Christmas tree. May Christmas tree. Ang laki ba? Mga parol. Yan ang mga diwa ng Pasko. Parol, Christmas tree, Christmas light. Nasa sabi nila, wala Christmas sa amin. Pero, nakikidiwa. Ano naman yun? Walang regalo o meron? Yung mga regalo yung ano nila eh. Ah, may regalo pala Christmas tree kayo. nila, may mga regalo. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. At least, narinig niyo si Ate Son sa kanyang, nakita niya kasi yun, nakita niya. Yung kinukwento niya, nakita niya. Hindi yung kwento kutsero, barbero. Totoo talaga. Sa inyo po mga nanonood ng video, sana meron kayong napulot. Wala po tayong personalan dito, biblical lang ang ating ginasa. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong pagtuturo sa amin sa pagkakataon nito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si sino ang lolo? Salamat po sa lolo namin. Hindi nakakalimot sila. Si Juan Bautista. Ayan. God bless us all. Joke lang po yun. Biglang bumawi eh. No? Tigit na yun, nakasaya siya. Natawa Parang siya. masaya tayo lahat.